itong ating parokya. Parokya San Jose Manggagawa. So napakaganda na ito ay ating ipinagdiriwang, ikinukulita natin kung paano ba ito nagtatag, kung paano ba ito nagtatbay mula ng pagkalatat hanggang sa ngayon. Mga natin ko po kanina na ngayon na po ay ika-aning na taon na ang parokya na ito. Kaya napakaganda ang sabihin. Kamusta na ba ang ating devosyon kay San Jose? Tayo nga ba ay mayroong matatag na devosyon kay San Jose? Sino si San Jose para sa atin? Kung tayo ba ay mayroong mga problema sa buhay, kung mayroong tayong mga pagsubok sa buhay, ay naaalala ba natin si San Jose? Tinatawag din ba natin si San Jose upang tayo ay matatagin, gabayan, at akayin patungo sa ating Panginoong Jesucristo? Sino si San Jose para sa atin? Gaano katagal ang ating devosyon sa kanya? Kung devosyon ang ating pag-uusapan, kung pagdiriwang ng pagtatag, kung pagdiriwang ng kapistahan ang ating pag-uusapan, ano kaya ito para sa mga santo doon sa langit? Kaya natanggap na nila ang kalwalhatian ng ating Panginoon. So hindi na po ba ito pagdiriwang natin ay para rin naman sa atin? Upang paalalahanan tayo na sa mundo ito ay may mga naging instrumento ang ating Panginoon upang dalhin, ipadama ang kanyang pamamahal sa atin na siya magdadala ng kaligtasan sa ating buhay. Mayroon tayong mga santo doon sa kalangitan upang idalangin ang bawat isa sa atin. Nang sa gayon, madala natin ang pamamahal at awa ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po, sa ikapitong araw ng ating paghahanda, ay ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ng pagtatampo sa krus na banal. Pagtatampo sa krus na banal. Ano ba yung krus na ito? Nakikita po natin itong krus sa harapan natin. Tingnan nga po, ano yung nakikita ninyo sa krus na yan? Si Jesus, nakapako, patay. Pero kung titignan natin ang ating pananampalataya, hindi lamang iyan ang ating nakikita, kung hindi ang pagmamahal at awa ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Yun ang ipinahayag sa ating Ebanghelyo ngayon na sinabi, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos na ipinadala niya ang kaisa-isang anak upang hindi daw tayo maghahamon, upang hindi tayo maghahamon at ang bawat isa sa atin ay makatanggap ng kaligtasan. Yun ba na ang makikita dapat natin yan sa krus na yan? Ang pagmamahal at awa ng ating Panginoong Diyos sa atin. At kung may awa at pagmamahal ng Diyos sa atin, tayo may pag-asa sa ating buhay. Ang ibinigay ko sa ating tema para sa pagdiriwang na ito ay pamayanan ng dukha. Pamayanan ng dukha, tagapaghatid ng pag-asa. Ano yung pamayanan ng dukha na ito? Tinitingnan po ba natin ang ating pamayanan na dukha? Tinitingnan ba natin ang ating sarili na dukha? Sino po ba ang dukha dito? Pero po ba ang dukha dito? Ano ba yung dukha? Mahirap, hindi po ba? Walang mahirap dito, isa lang ang taas ang kamay. Pamayanan ng dukha. Lahat tayo mahirap. Bakit tayo lahat naging mahirap? Sapagkat lahat tayo ay mayroong pangangailangan sa buhay. Kahit kaano na kayaman ng isang tao, kahit na bilyon-bilyon pa ang kanyang pera, ang kanyang kayamanan, hindi mawawala
na mayroon pa rin siyang pangangailangan sa ating buhay. Yun yung luha. Yun yung luha. Yun yung mahirap. Mayroon mga pangangailangan sa buhay. At ano ang pangangailangan natin sa ating buhay? Ano ang inyong pangangailangan sa inyong buhay? Bilang mga luha. At si San Jose, sinus siya para sa atin. Kung ito ang ating pag-uusapan, mamaya na luha, ako ay luha. Sabi sa ating tema, dalawang-dating ng pag-asa. Dalawang-dating ng pag-asa. Bakit tayo niluha? Marahil salat tayo sa material na bagay. Ito ba? Pero hindi lang naman iyon ang pinag-uusapan kapag hirap na ang pinag-uusapan na kahit gaano kayaman, gano'n din may mga kailangan. So ano yung hirap pa rin yun na ating madalas sa buhay natin? Yung hirap na parang wala tayong kasama sa buhay. Nag-iisa na lamang tayo. Yung hirap na ang dami natin pasanin sa buhay, ang daming problema sa pamilya, ang daming problema sa trabaho, ang daming problema sa eskwelahan. Mahirap. Mayroong pangangailangan. So ngayon, binibigyan tayo ng pag-asa. Dahil sa gitna ng mga paghihirap na ito, ay mayroon tayong pag-asa. At ano yung pag-asa na natin na iyon sa pamamagitan ni San Jose? Uli, tingnan natin ang krus. Si Jesus na magayumay, na mapako, namatay sa krus. Hindi ba iyon din ang isang paghihirap? Dumanas din ang paghihirap ang ating Panginoon. At alam niyo po ba ng panahon na iyon ng imperyo ng mga Romano, ang pagpako sa krus ay tanda ng kaparusahan. Yung pagpako sa krus ay tanda ng kahihiyan. Tanda ng kahihiyan dahil sa kasalanan na nagawa, dahil sa krimen na nagawa. Pinalakot ito ni Jesus dahil wala sa kasalanan, kahit wala sa krimen na nagawa, dahil sa kanyang pagmamahal at awa. Kaya yung krus na yun na tanda ng kaparusahan ay naging krus na tanda ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya pinatitiwag natin yung exaltation o yung pagkatapok sa krus ng ating Panginoon Yesu Cristo. Mula sa krus na tanda ng kaparusahan at kahihiyan, naging tanda ng pagmamahal at awa ng ating Panginoon na dala ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo na kung paano daw itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman ang anak ng tao kailangan na itaas. Ang anak ng tao ay kailangan itaas. Ano nga ba yung ahas na itinaas ni Moises doon sa ilang? Ano yung ahas na itinaas ni Moises sa ilang? Yung ahas na tanso. Ahas na tanso. Rose serpent na sinabi kung sino man ang titingin sa bronze serpent o sa tanso na ahas na iyon na ginagawa ni Moises, kahit kagaling siya ng ahas, hindi siya mamamatay. Kasi yung panahon na yun, maraming ahas. Daming nakakagat ng mga tao, kaya ang daming namamatay. Kaya lumapit si Moses sa Panginoon, ano nga ba ang kanyang dapat gawin? At yun ang inutos ng Diyos kay Moses. Kawalan ka sa ahas. At para kung sino man ang lumingin sa ahas na yun, ay sa ahas na yun, kahit nakagaling siya ng ahas, hindi siya mamamatay. At yun nga ang nangyari. At dumating ang ating Panginoon Yesu Cristo. Hindi na tansong ahas, kundi siya mismo ang tinignan, ang tinitingnan natin upang anuman ang mga tukso, anuman mga problema, anuman mga pasan sa buhay natin, ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, kung mayroon tayong dinadala sa buhay, kung mayroon tayong problema sa ating pamilya, sa ating sarili, tingnan natin yung altar natin.
Pupunta tayo sa simbahan sapagkat napakalaki ng krus, ng crucifix sa ating at sa ating simbahan. And have a long, loving look at the cross of Jesus. Tingnan po natin itong krus na ito. Hanggang sa makita natin yung pagmamahal at awa ng ating Panginoon. Na sa gitna ito ng mga problema at pagsubok natin sa buhay ay mayroong pag-asa. Ano yung pag-asa? Ang ating Panginoon Yesus Cristo. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ang banal na isang ito, naway italangin natin sa ating Panginoon. Na makita natin sa buhay ng magandang biyaya na ito ng pag-asa sa buhay. Pag-asa na iyon ang ating Panginoon Yesus Cristo. Pag-asa sa gitna ng kaliliman. Pag-asa sa gitna ng mga problema at pagsubok sa buhay. Problema sa napakaraming pasanin. Problema sa gitna ng mga kasalanan na nagawa. Ang krus ni Cristo. Sa ating pagtingin sa krus ni Cristo, itampok din natin at ipakita natin kung gaano din natin siya kamahal. Sapagkat mga kapatid, kung ipinapahayag sa atin na mayroon tayong pag-asa sa buhay, naway maging pag-asa rin tayo ng bawat isa. Kung si San Jose ang ating pag-asa at siya instrumento ng ating Panginoon, naway maging instrumento rin tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Maging instrumento rin tayo ng pag-asa ng ating kapwa. Hindi ba yung maging pabigat tayo sa ating kapwa? Nakikita pa lang tayo ng ating kapwa. Ay, ako, ito na naman siya. Hindi mo ba mas maganda na nakikita tayo ng ating kapwa? Ay, ito na siya. Salamat sa Diyos. Pag uwi natin ng bahay, ay, ito na ang aking anak. Ay, ito na si nanay, tatay, kapatid ko. Salamat sa Diyos. Hindi ko sila nakikita. Salamat sa Diyos na maging instrumento din tayo ng pag-asa sa bawat isa.